Welcome back to Good Morning Boss at para naman sa ating SSS members. Nako JC, welcome sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment. And this morning, mapapadali ng ilan sa inyong mga transaksyon sa pamamagitan ng kanilang phone-based SSS service facilities. Kaya naman, syempre alam naman natin JC, itong ating segment na laging may good news para sa ating mga member ng SSS dahil nga pinapakita natin dito ang mga programa at proyekto ng SSS. At para alamin natin itong bago nga nilang facility, makasama natin this morning ating very special guest, si Ms. Arcely Carlos, ang Senior Program Specialist ng SSS Service Delivery. Good morning po. Good morning po sa ating mga manonood. Magandang umaga po. Ma'am, siguro umpisahan natin. No? Marami kayo actually efforts na para sa call and text na services ng SSS. At isa doon sa mga pinaka-accessible dahil nga texting capital tayo, no? Ay yung Text SSS. At tungkol saan ito, ma'am? At ano ba yung serbisyo na binibigay nyo through Text SSS? Ang Text SSS facility po ay isang service facility na itan po ng SMS ay tumutugon ng SSS sa mga request for membership information ng aming mga kasapi tulad po ng contribution update, loan status, loan balance, status ng kanilang mga benefit claims, at ganoon din kung gusto nilang malaman ang pinakamalapit na branch sa kanilang lugar, ay maaari din nilang itanong pa sa pamamagitan ng text at magpadala din ng feedback sa SSS sa pamamagitan ng SMS o short messaging service. Ano po ba yung pinaka-main reason or nag-udyok sa SSS para igawin itong klase na programa nito? Katulad ng nabanggit ni JC, tayo ay maraming mga cellphone users at maraming mga miyembro na mas madali para sa kanila na gamitin ang kanilang cellphone sa paggawa ng inquiries. Makakatulong ito sapagkat ito ay mas convenient na paraan ng pag-transact sa SSS na di nakakailanganin pang pumunta sa aming mga sangay at mamasahe o mag-google ng panahon at pagod para lamang sa mga basic inquiries. Ito ba, Ms. Arcely, kasing mura lang ba ito ng isang text lang to anyone? So, or meron po ba tayong excess na charge or fee? Sa service pong charge, pagka ikaw ay subscriber ng Smart at Globe, po per service, opo, and 50 centavos at 2 pesos naman po sa mga Sun Cellular subscribers. Pero kapag may makukuha silang free advisory from SSS, libre naman po ito, hindi sila nakakaltasan. Sa ngayon po ay wala pa pong ganong serbisyo. Yan po ay sa hinaharap, magbalak po namin magpatupad ng text blast na kami po naman ang magpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng text sa aming mga kasapi. Ngayon po ang initiative po ng pagpapadala ng text po ay nagmumula sa kanila. At Ms. Arcely, itong ating text SSS, paano makakapag-pasok ng text yung isang miyembro? Kunyari, iti-text siguro ba niya yung tanungin din ID natin muna, number? JC, para dun sa mga viewers natin, kung kailangan ba ng registration or kailangan bang miyembro ka, paano po ba ito nag-work? Ay, kailangan po ng pagre-rehistro para po makagamit ng text SSS facility. May mga keywords po na iti-text sa numero po na 2600. 2600. Okay. Ngayon, para makapag-register, i-text lamang po ang keywords na SSS, space, REG, that's short for registration. Tapos, susundan po ng SS number, 10-digit po itong SS number, and then 6-digit date of birth. Ang form MDDYY na format. So, tapos send to 260. Ulitin lang natin, no? SSS, space, reg, tapos ang SSS number, which is ito ay 10 digits, at tapos 6-digit number naman ng iyong kaarawan. So isang space lang mga boss. After ng SSS, tapos dire-diretso na. Reg, SSS number, and then kaarawan. At syempre, in-inform natin lahat ng mga viewers natin na importante pong makapag-register po muna kayo bago magamit itong facility na bago ng SSS. At once, yes, Ms. Arcely, dahil po kapag successful na po ang pag-rehistro nila, makatatanggap po sila ng personal identification number o PIN na gagamitin naman nila sa kanilang mga subsequent inquiries. Alright. At speaking of subsequent inquiries, Ms. Arcely, paano naman ito gagawin? Once naka-register ka na, ano naman i-text mo? May mga keywords po na kailangan ipasok o i-text po sa 2600. Kaya ang buong listahan po naman ito ay available po
pagka itinext nila ang SSS space help sa 2600 ay bibigay po ang mga keywords at maging po sa aming website ay makikita din po itong listahan ng mga keywords na padadala base po sa uri ng inquiry na kanilang gagawin. Mr. Sally, bigyan po natin yung mga viewers natin ng overview kung ano-ano po ba yung mga inquiries na maaari po nilang i-inquire dito sa text-based ng SSS. Pwede po silang mag-inquire tungkol sa kanilang contributions. O, tungkol din sa status ng kanilang loan application or benefit claim status. Pwede rin silang magtanong tungkol sa kanila pong mga dokumento na kailangang i-file kung sila yung magpa-file ng benefit claim o kaya naman kung gusto nilang mag-apply ng membership. Ganon din, maaari din tayo magpadala ng feedback sa pamamagitan ng text SSS. At yung nabanggit ko na kanina, kung gusto mong malaman ang branch na pinakamalapit sa inyong lugar, ay mayroon din pong keyword na ite-text para magpadala po ng mensahe ang SSS sa lokasyon ng aming sangay na malapit sa inyong lugar. Meron din... Sally, how about JC, tanungin natin yung mga nagkakaproblema. Paano naman kung may problema sila tapos hindi na nila kaya pumunta pa sa SSS office? Pwede po ba sila sa text usually, di ba, may mga ganito tayong mga facility kung saan pwede tayo mag-text ng problema natin. Ayan, opo. Yung feedback facility po ng text SSS ay pwede pong gamitin. Padala po nila ang kanilang SS number po kasi ay prerequisite po sa text SSS. At yun pong concern ay kanila po lamang at ipadadala sa pamamagitan ng 2600. So paano, Ms. Arceli, magiging response? Sasagot ba by text? Or do we simply expect na i-undertake siya ng SSS? Oho, may sasagot po na sa pamamagitan din po ng text at doon po na makukuha ng miyembro kung ano po ang kanyang subsequent steps na gagawin o kung na-resolve na po yung kanyang concern ay malalaman din po niya sa pamamagitan din po ng SMS. Okay, so that's really good. Actually, iniisip ko nga rin, Dayan, magiging available kaya through text yung mga important information, standard information. Like, kunyari, naisip ko rin, kunyari nakalimutan mo yung SS number mo, pwede ba magtanong doon, like, i-input mo na lang yung mga important documents or information about yourself? Possible po ba ito? Or through text? Sa ngayon po ay wala pa pong SS number retrieval sa pamamagitan ng text SSS. Kasi nga po, ang layon po kasi namin, kaya humihingi ng text, ay para din po identity confirmation po nung nagpapadala po ng mensahe. I think magiging delikado nga rin kung sakali kasi kapag iti-text wala kunyari, pangalan mo, tapos bibigay yung ID. Anyway, isa pa doon sa serbisyo, Dayan, na ino-offer din ng SSS ay itong call SSS naman, or SSS rather, no? an IVRS. An IVRS. Ano naman ito, Ms. Arceli? Ang SSS Call Center at IVRS or Interactive Voice Response System po ay parehas pong gumagamit ng telepono ng ating mga miyembro upang makipag-ugnayan sa SSS. Ang SSS Call Center po ay mayroong mga member service representatives na tumutugon po sa mga katanungan ng ating mga callers. Ngayon, ang IVRS po naman ay boses po ay computer generated. So, hindi po actual na tao, kundi computer ang nagbibigay po ng impormasyon. Meron po itong pre-recorded na menu at mga options na pinoprovide sa caller para malaman niya kung ano ang ipipress na numero doon sa kanyang telepono. At meron po namang mga instructions din ito pong voice prompt. Ngayon, ang IVRS po naman ay may link sa aming call center. May option po lamang na ipipress sa telepono at maaring ilipat ang kanyang tawag sa aming call center para makakausap ng aktual na tao ng SSS kung may karagdagan pa siyang katanungan o klarifikasyon sa impormasyon na nakuha niya sa IVRS. Alright. So, tanungin na rin natin, gaano na po karami yung nag-register dito sa phone, text, or based facility ng SSS? Opo. SSS po, meron na po kaming 380,000 na registered users. As of the first sem po, So far, wala naman po ba naging of this year. problema or any challenge na nakaharap ng SSS regarding po dito sa bagong facility nyo? Wala naman pong gaanong problema at maganda po ang feedback po ng mga kasapi dito sa pasilidad na ito.
You know, JC, talagang napakaganda ng proyekto ng SSS na ito kasi talagang convenient na to sa ating lahat. Dahil isipin mo na lang yung mga kahit malalayo, kahit nasa probinsya ka, simpleng text lang, malalaman mo na lahat ng mga information at mga details na kakailanganin. At itong call center, Ms. Arceli, ay 24/7, tama ba? Ay sa ngayon po, ito po ay 24/5. Ibig Alright. Yes. 5 days. Okay, available po siya during working days mula Lunes hanggang Biyernes sa loob ng 24 na oras. Pero mayroon po kaming balak sa madaling hinaharap na maging 24/7 na rin ang availability nito. Kunyari, Ms. Arceli, OFW, tatawag doon sa inyong call center. Is that possible? Posible po na tumawag, kaya lang sa ngayon po ay hindi pa po toll-free yung services. Ito ay isa po sa mga proyekto na nasa pipeline namin na magdulot din po ng toll-free services sa aming telephone. Actually, JC, maganda na na-bring up mo yung tungkol sa OFW. Tanungin na rin natin kung maaari bang mag-register din yung mga kapatid nating OFWs dito Sa sa text-based text-based facility po ninyo. Opo, basta po sila ay SSS member. Dahil po sa registration ay required po. Kamusta naman po yung charge? Same po na 2 pesos and 50 centavos? Opo. Pareho lang. Alright, so talagang malaking napakaganda. tulong ito para sa ating mga OFWs and of course, no, sa mga regular contributors or mga members ng SSS. Tanungin na rin natin, JC, para naman po doon sa may mga tatawag sa SSS call center, ano po yung mga documents po na dapat po nilang ihanda sa kapag tawag po nila? Pagtatawag po sila sa ating call center, kailangan po ay handa sila sa kanilang 10-digit SS number. Ngayon, kung hindi po nalimutan na po nila yung number or may mga ganun po miyembro na iwala nila, ay maari po naman na bigyan sila ng general information ng aming call center tungkol sa mga patakaran programa ng SSS. Pero pagka kailangan ng mga detalye, kailangan po talaga yung SSS. So pwede rin itanong, Ms. Arceli, via SSS call center ang iyong contributions tsaka mga loan status at the same time. Pwede pong itanong dito. So, open po ba ito 24/7? 5. 24/5. So, plano nyo po bang gawing 24/7 po itong buksan? Ang call center po ay Yes. plano po talaga na So, buksan po maganda ng yan, JC. 24/7. Anytime, pwede kang Upang tumawag. ma-extend po ang availability Of nito. course. And of course, any last message na lang po to our viewers, lalo na yung mga miyembro ng SSS? Opo, nais po namin hikayatin lahat po ng mga kasapi ng SSS na gamitin pong aming mga self-service facilities, ang aming pong telephone-based service facilities at maging pong aming website na may website address po na www.sss.gov.ph at magkaroon po ng ginhawa at makatipid ng pagod at pera po na gugugulin sa pagpunta po sa aming mga sangay. Maraming salamat po. Thank you so Maraming much. salamat. Ayan po si Ms. Arceli Carlos, ang Senior Program Specialist ng SSS Service Delivery Department. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Miyembro, bilib kami sa iyo. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at iyong pamilya. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at iyong pamilya. Mag-member na. So para sa mga SSS members natin dyan, talaga mag-register na sila sa Text SSS at pwede nilang tawagan ang SSS Call Center at ang IVRS or ito yung Interactive Voice Response System ng SSS na available 24/5. Narinig naman natin kanina kung gaano kadali mag-register. All you have to do is to type reg space at ang SSS space, ang kanilang 10-digit SS number at ang kanilang Kanyang birthday and send that to 2600. Yes, at marami pa tayong pag-uusap